Kamusta mga kahabi? Ako nga pala si Jerry. Bird keeper ako. Tara, samahan niyo ako. Bird keeper, bird hobbies o mag-iibon. Yan ang tawag sa mga enthusiast na nag-aalaga ng ibon. Ako, nag-aalaga ako ng ibon as hobby. Nag-start ako noong 2015. African lovebirds. Tapos na-breed ko sila hanggang dumami. Masasabi ko na magandang hobby ang pag-aalaga ng ibon. Una sa lahat, nakaka-relax siya. Tapos hindi mo rin kailangan ng malaking pera para magsimula sa larangan ng ganitong hobby. Sa kagandahan din sa kanya, pwede rin siya maging source of income para sa iba. Noong nagdaang pandemic, kung kailan hindi pwedeng lumabas ang tao ng matagal, wala masyadong makalabas sa ating mga tahanan, naging magandang source ng libangan itong pag-aalaga ng ibon para sa akin. Nagsimula lang siya sa isang pares, 2 pares, 3 hanggang naging 4. Tapos na-breed ko sila hanggang sa dumami. Ang record ko nga pinakamaraming ibon na nagkaroon ako ay 220 na piraso. Ito, morning routine tayo mga kahabi. Papakain muna tayo ngayong umaga. Lahat ng pagkain na natira, itatapon natin. Tapos papalitan natin ng bago. Ganon din sa tubig. Mainam o maganda na laging bago o sariwang tubig yung binibigay natin sa mga alaga nating ibon. Sa ganitong paraan, may iwasan natin ang pagkakaroon nila ng sakit. Ganito routine ko mga kahabi daily. Ang kagandahan yan mga kahabi, once a day lang ang pagpapakain sa mga alaga nating ibon. Okay na yon para sa buong maghapon. Bata pa lang ako, mahilig talaga ako sa ibon. Nagsimula ako nung elementary ako. Nag-aalaga ako ng kalapate. Tapos nahinto siya. Nung nakapagtrabaho na ako, nag-try ulit ako mag-alaga ng ibon. So, tinry ko mag-alaga ng African lovebirds. Naparami ko naman sila. Then, after nun, natry ko rin mag-alaga ng parakeets. Mga high-end na parakeets, mga high mutation. Tapos nahinto. Tapos ngayon, nag-aalaga ulit tayo. This time, mga finches naman mga kahabi. Most specifically mga kahabi, golden finches. Hindi mo kailangan ng sobrang laking pera o ng malaking halaga para magsimula sa ganitong klase ng hobby. Sa totoo lang, mas mahal ang pagkain ng ibon o ang birdseed kaysa sa bigas. Pero since maliliit lang sila, yung 1 kilo tumatagal na ng matagal sa kanila. So in a way, matipid siya. So yan nga, tapos na tayo magpakain. After nyan, masid-masid na lang o observe. So basically, panonoorin lang natin sila at i-appreciate. Ito yung isa sa mga paboritong part ko ng araw sa pagpapakain or sa pag-aalaga ng ibon. Pero ang pinakagusto ko talaga, yung kapag napaparami ko sila. Kagaya nito, isa to sa mga painakay natin. Sana magtuloy-tuloy na para dumami na ulit yung mga alaga nating ibon kagaya ng dati. Ito nga, kung makikita nyo, isa to sa mga alaga nating golden finches. Ang tawag dito, greenback golden finches. Nahumaling ako sa kanila kasi ang gaganda ng kulay nila at ang titingkad. Ito, isa sa mga alaga nating African lovebirds. Dito naman, meron tayong owl finches. Tinawag silang owl finches kasi kung mapapansin nyo yung pattern sa mukha nila, para silang mark ng barn owl o ng kwago. Dito sa kabila, meron naman tayong golden finch pero this time blue naman siya. Dito sa taas, another pair ng greenback golden finches. Maganda yung ganitong kulay kasi ang titingkad lagi ng kulay niya. May yellow siya sa katawan, may purple siya sa dibdib, green yung back niya, itim na ulo. So, ang dami niyang kulay sa katawan at nakakahumaling talaga siyang pagmasdan. Dito, another greenback pa din. Pero this time, puti naman ang dibdib nila at pula ang ulo ng lalaki. Maganda kasing pagmasdan yung ganitong kulay yung mga matitingkad. Dito naman, meron tayong yellow series naman or yellow back.
Mahilig talaga ako sa mga ibon na matitingkad ng kulay. May mga ilang pairs din tayo dito. So, tinatry natin mag-collect or mag-gather or mag-breed ng mga ibon na iba-iba ang kulay. This time, makikita nyo naman, meron tayong orange head naman. So, bihira ako mag-keep ng halos pare-pareho ng kulay. Hanggat maaari, tinatry kong mag-keep ng assorted na kulay o yung hindi masyadong nauulit. In total, mga kahabi, meron tayong 9 pairs ng golden finches. Napili ko mag-alaga ng golden finches kasi ang gaganda talaga ng kulay nila. Maliit lang sila kaya hindi sila mahirap i-maintain. Konti lang din sila kumain dahil sa size nila. At napakaganda ng huni nila. Tunog nature talaga. Unlike doon sa ibang ibon na maingay masyado. Siyempre kailangan din nating isipin yung ingay na mapoproduce ng mga alaga nating ibon nang sa gayon hindi nakaka-istorbo sa mga kapitbahay. Meron din nga pala tayong mga alagang society finches. Sa susunod na mga video or reels, i-explain ko kung bakit beneficial o kailangan na meron tayong alagang mga society finches kapag nagbe-breed tayo ng mga fancy finches. Dito, meron nga pala tayong malaking flight cage. Ayan. Nagsimula na ulit tayong mag-alaga ng mga parakeets o mga budgies. Meron din ako ritong dalawang kakatil na galing sa dati kong mga alaga. Kung mapapansin nyo mga kahabi, mahilig talaga ako sa kulay dilaw at kulay green. Matitingkad kasi sila at napakadaling mapansin. Napakaganda rin nilang pagmasdan at napakalamig sa mata ng kanilang kulay. Kaya ito talaga yung paborito kong kulay sa mga ibon. Dilaw, green, orange, mga ganong kulay. Hopefully next year, makapag-breed na ulit tayo ng mga parakeets at mga budgies. So ito nga pala yung aviary ko. Pasensya na kung medyo makalat. Pero proud ako dito. Hanggang sa susunod muli. Salamat!